Magandang hapon mga kapatid. Muli po, tayo po ay magkaroon ng devotion, sharing po sa ating Grace Everyday. Magpatuloy po kayong sumubaybay everyday po at ito po yung magiging paraan ng ating fellowship. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa araw na ito. At hiniling po namin, Panginoon, kami patnubayan mo. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. At nawa po, Lord, ang iyong mga salita ay mapanghawakan po namin. At higit sa lahat, Panginoon, magbigay sa amin ng correction, encouragement, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay lagi po naming ilagay sa aming puso't isipan. Sa araw na ito, hiniling po namin ang banal na Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang ating pag-usapan ay patungkol sa isang mayaman at isang pulubi. Sa Lucas po, 16. Luke 16, 19 to 31. So, maaaring nabasa nyo na po ito, nadaanan nyo na po. Dadaanan na lang po natin patungkol sa isang mayaman at sa isang pulubi. Yung pulubi po rito ay hindi binanggit po ay pangalan niya ay Lazaro. Hindi po ito si Lazaro na kapatid nila Maria, yung binuhay ng Panginoon. Ito po kasi ay isang pulubi na binanggit po rito sa Lucas. Ayon kay Lucas, isa raw po itong pulubi. At sabi niya mayroong isang mayaman, sa Lucas 16 po, may isang mayaman na nagdaramit ng mainam, nagdaramit ng mamahalin, sabi rito. At sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubig nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Siya po ay nakalupasay sa pintuan ng mayaman, sa bahay ng mayaman, sa harapan. Upang mamulot ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng aso at dinilaan ng kanyang mga sugat. Ibig sabihin, itong si Lazaro na pulubi ay nag-aantay lamang po siya ng mga itinatapon o nalalaglag. Yung mga mumo. At ito po itinatapon sa basurahan at ito po inaantay niya para kanyang kainin. At alam naman po natin, may mga aso na nanginginain din po. Nagsalo po sila, mapapansin nyo dyan, lumapit din po yung aso. At dahil siguro nakain na ni Lazaro yung pagkain, so ang ginawa ng aso, dinilaan daw yung kanyang mga sugat. Ganyan po yung mga aso. Pag nakakita ng sugat, kahit dumi po, kinakain po ng aso. So dinilaan niya yung sugat ni Lazaro. At dito na po, binanggit na po, pinaigsi na lamang po yung kwento na sabay po silang namatay, yung mayaman at si Lazaro. At pareho silang inilibing. So pareho silang ililibing. At ang sabi po dyan, si Lazaro ay dinala. Sa kanyang pagkamatay, inilibing. O maaaring hindi na po ito inilibing, baka ibinurol na kasi pulubi lamang po. Baka diniretso na to sa libingan. So sabi diyan ay nabanggit ni Lucas na siya ay dinala sa kanyang pagkamatay, siya ay dinala sa piling ni Abraham. Yung mayaman pagkalibing, sabi doon siya po ay nagdurusa sa Hades, kalaliman, yung tinatawag nating impyerno. At dito po mapapansin nyo, bilanggit dito sabi diyan, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Nakita ng mayaman si Abraham, kapiling ni Lazaro. Kung papansinin niyo po rito mga kapatid, ay dinaanan din dito po ang Diyos po kasi makatarungan eh. Hindi naman ibig sabihin pag mayaman ka dito sa lupa ay sa langit ay mayaman ka pa rin.
Sabi rito, yung mga mahirap, bagamat sila ay mahirap, pero kung sila ay nanampalataya at kinilala nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, magiging mayaman sila sa kalangitan. Kaya itong pulubi maaring hindi na po masyadong ibinanggit sa kwento, sa talinghaga, pero mapapansin po natin, itong pulubi ay dinala sa piling ni Abraham. Yung pulubi ay may pananampalataya. Ibig lang sabihin po niyan. Dinala po siya sa piling ni Abraham. At ito po ay maaring nabubuhay kahit siya ay pulubi, ay meron siyang takot sa Diyos. Samantalang itong mayaman, sabi diyan, sagana sa pagkain at nagdadamit ng mamahalin. Pero sa kabila po nito, mga kapatid, siya po ay dinala sa Hades. At nakita niya nga si Lazaro nakapiling si Abraham. At ito po ay nag-utos. Amang Abraham, sabi niya. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis sa kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Gusto po natin linawin na hindi po lahat ng mayaman ay, hindi porke mayaman ay pupunta na sa Hades. Nanlilinaw po natin. Sabi rito, nagpasasa. Siguro ang kasalanan binanggit ay nabuhay itong mayaman sa karanyaan. Kung mapapansin niyo po dyan sa Lucas 16, bago dumating yung 17 na ating paksas. Luke 16, verse 13. Luke 16:13 po. May warning ang Panginoon sa bawat tao na kumikilala sa Kanya. Especially dun sa mga mayaman. Sabi rito, Luke 16:13, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at kayamanan. Kung ikaw ay mayaman at yung tinatangkilik mo, ang mahalaga sa'yo, syempre, di mo naman pwedeng basta-basta ibigay yan. Kaya kung papansin niyo, dun sa binatang mayaman na nagsabi na sa kanyang pagkabata ay sinunod niya na yung kautusan ng Diyos. Simula sa pagkabata, ang sabi sa kanya ng Panginoon, may kulang ka pa. Humayo ka at ipamahagi mo ang iyong kayamanan. Ipagbili mo ang kayamanan, ipamahagi mo sa mga mahihirap. Gusto ng Panginoon na siya lang ang kilalanin mo bilang Panginoon. Ang kayamanan po pwedeng maging Panginoon yan. Kaya binabanggit dyan, mga kapatid, etong mayaman ay nagpakasasa. Maaring siya ay nabubuhay, wala po siyang ginawa kundi mamuhay sa karanyaan. Maaring siya ay hindi niya nararanasan ang magutom. Maaring nakikita niya si Lazaro sa labas ng kanyang pintuan na nanginginain doon sa mga mumo na tinatapon. Dapat kung siya ay mayaman, mapapansin niyo diyan, idudugtong ni Lucas na kinuha niya yung pulubi at binigyan niya ng pagkain, pero wala pong binanggit eh. Ang pagkakasabi siya ay namumuhay siya sa karanyaan at sabay silang namatay. Samantalang itong si Lazaro ay pulubi at umaasa lamang dun sa mga mumo na nahuhulog. At ito na nga po yung nangyari. Itong mayaman na nagpakasasa ay hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos sa piling ni Abraham. Samantalang itong si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. At meron pong binanggit dito, meron po kasing yung mayaman na to ay may mga kapatid din na mayaman. At nung naranasan niya na yung Hades, yung init, sapagkat siya'y naroon, sabi niya, Amang Abraham, utusan niyo po si Lazaro na yung kanyang daliri ay isawsaw sa tubig at ilagay sa kanyang dila para daw mapawi ang kanyang pagkauhaw. Sapagkat ang impyerno po, talaga pong iba po yan. Sa lahat ng di bali ka na makulong, siguro kung makukulong ka sa bilangguan, okay lang, huwag ka lang mapunta sa impyerno.
Kasi itong impyerno talagang wala kang ligtas dito. Sabi nga dyan yung mga nariyan ay hindi makakapunta rito. At yung mga narito ay hindi makakaparian. Mayroong pagitan. So, hindi ka basta-basta makakatakas. So, kung papansinin niyo mga kapatid, ito po yung sabi. Ngunit sinabi sa kanya, anak, alalahanin mo nagpasasa ka. Ito po yung kasalanan ng mayaman, nagpakasasa. Nagpakasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Si Lazaro nagtiis sa kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw rito samantala ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay na sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini at hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid. Ito raw po, may 5 siyang kapatid na lalaki. Paroonin nga niya siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang mga isang patay na muling nabuhay, ay tatalikdan nila ang kanilang makasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang mapakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, ina nga po ang nangyari, nasa piling na ni Abraham si Lazaro at yung mayaman ay nasa Hades. At ang gusto niya mangyari, dahil nga hindi na siya makakatawid, hindi siya makakapunta doon sa pinaroroonan ni Lazaro, nagsuggest siya ang mga Abraham. Kung maaari po, namamanik siya, nakikiusap, napapuntahin si Lazaro, sabi doon, sa bahay ng aking ama, upang mababalaan ng 5 niyang kapatid na lalaki. Maaring mga kapatid niya rin ay mayayaman at namumuhay din po sa pagpapakasasa at sa karanyaan. Ano po ang sabi ni Abraham? Ang sabi ng mayaman, para mababalaan yung kanyang mga kapatid. At nagsuggest yung mayaman, sabi niya, baka po maaring maniwala yung mga kapatid niya kung ang isang patay ay muling mabuhay. At pumunta sa mga kapatid niya at magpakilala, maaring magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang parang gusto nung mayaman na bigyan siya ng pagkakataon o babigyan ng pagkakataon yung kanyang mga kapatid na makapagsisi at hindi humantong doon sa Hades na kanyang nararanasan ngayon. Sabi dito, hindi po sapat ang mga iyon, tugon nila, ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang kasalanan. Pero hindi po yun ang sabi ni amang Abraham, sabi dito. Sinasabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. So nagsasuggest yung mayaman, baka nga naman daw ang isang patay na muling mabuhay kapag nagpunta sa kanyang mga kapatid at ito'y babalaan, baka magsisi. Baka yun ang iniisip ng mayaman. Pero sabi ni Abraham, kung ayaw nilang paniwalaan yung sulat ng mga propeta at kahit na yung isang patay na muling nabuhay ay pumunta sa kanila, sabi diyan, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang napatay na muling nabuhay. Kung ayaw daw po nilang paniwalaan yung kautusan ni Moises, hindi rin nila ito paniniwalaan kahit daw yung isang patay na muling nabuhay. Hindi naman kailangan na ganun Kailangan sumampalataya ka, paniwalaan mo yung salita ng Diyos, yung kautusan. Paniwalaan mong may Diyos, paniwalaan mong may tagapagligtas. Kung papansinin niyo mga kapatid, ito po ay individual judgment po. Kasi meron po tinatawag sa Bible na final judgment. Sabay-sabay po, lahat po ay hukuman. Pero ito po, pagkamatay nung isang mayaman, si Lazaro, individual po yun, hinatulan po sila. At ito nga po yung nangyari. Sabi doon sa Hebrew chapter 9:27, itinakda sa isang taong minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Babala rin po ito sa mga mayayaman na huwag magpakasasa.
Remember, sabi ng Panginoon sa mayaman, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga hihirap. Sinabi niya sa mayaman, sabi doon, ang mayaman ay nalungkot. Nabasa po yung lalaking mayaman. Ito naman ay, hindi niya naman pinagbili yung kanyang kayamanan. Siya nga ay nabuhay sa kanyang yaman. Kaya lang nung namatay siya, hindi niya naman nadala ito sa kabilang buhay. Bagkus siya ay hinatulan, sabi ni Abraham, ikaw ay nagpakasasa. Yun nga po yung sinasabi po natin, hindi po lahat ng mayaman ay sinasabi natin pupunta impyerno na, no? Ang sinasabi lamang po dito, kapag ikaw ay hindi nabuhay at masyado mong binigyan ng pansin ang kayamanan mo kaysa kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, hindi mo binigyan ng pagkakataon makilala ang ating Panginoon na nagbibigay ng kayamanan, nagbibigay ng lahat ng bagay, ay dito po magkakaroon ng problema ang isang mayaman. Kaya nga po kung mapapansin nyo sa Book of Acts, yung mga alagad, nung sila po ay nagtitipon-tipon para matugunan yung pangangailangan ng mga mananampalataya, yung mga mayayaman, binebenta po nila yung ari-arian nila at binibigay sa mga apostol. At yun ang pinagtutugon sa pangangailangan. Sapagkat yun po yung turo ng Panginoon. Humayo ka at ipamahagi mo ang iyong pagbili mo ang kayamanan, ibigay mo sa mga mahihirap. Upang ang Diyos ang gumante, sabi doon. Yung kayamanan ang ginawa mo ay hindi nasisira. Yung kayamanan mo ay nilagay mo sa tamang paglalagyan. Samantalang kung ito ay gagamitin mo lang sa karanyaan, pagpapakasasa, ito'y pagwawaldas, hindi pagkilala sa Diyos na siya nagbibigay ng kayamanan. Pansinin niyo po sa Book of Acts, ang mga alagad, binibigay ng mga ng mga mananampalataya yung kanilang kayamanan sa mga apostol at yun ay pinantutugon. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon, pagbili mo yung ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, sabi doon na hindi nasisira. Napakaganda po, di ba po? Kasi po ang kayamanan, hindi po madadala yan. Maraming beses na po natin naririnig sa mga matatanda na kapag ang taong mayaman namatay, hindi mo pwedeng dalhin yung kayamanan mo. Isa lamang po ang pwede mong dalhin sa kalangitan. Ayan. Dapat po magkaroon po kayo ng pagkatanungan. Ano yun? Yan po yung inyong relasyon sa ating Panginoon. Kasi kikilalanin ng Panginoon yung inyong relasyon sa Kanya. Lalo na kung pinagbili mo yung kayamanan mo. Father Ray naman, pagbibili namin yung kayamanan namin pinaghirapan, yun ang tinuturo ng Panginoon. Hindi ka daw pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang sabi ng Biblia. Kapuputan mo isa at mamahalin mo yung isa. Iibigin mo ang isa at itatakwil yung ikalawa. Hindi ka raw makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Be wise po mga kapatid. Kung ikaw ay mayaman, mahirap para sa iyo na, kaya nga po tinuturo doon sa lalaking mayaman, mahirap daw magpasakop sa paghahari ng Diyos. Mahirap daw lumusot sa butas. Mas madali pang lumusot sa butas ng karayom ng isang kamelyo kaysa ang isang mayaman na magpasakop sa kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos. Litin ko po mga kapatid, ang talinghagang ito'y tumutukoy sa isang taong may ugnayan sa ating Panginoon. Siya ay namatay at siya ay dinala sa piling ni Abraham. Samantalang yung isang taong walang relasyon, hindi kinilala si Jesus bilang Panginoon, nabuhay sa kanyang kayamanan, sa kanyang pagsisikap, nabuhay sa kanyang sariling gawa, sa kanyang sariling galing, sariling karunungan, ito po yung napahamak. Sapagkat yung kayamanan na ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya. Ito po, paalala po, ang kayamanan ipinagkakatiwala lamang po ng Diyos sa atin yan. Bagamat nagsikap pa, totoo po yun, nagsisikap po tayo, totoo po yun, pero ang kayaman, lahat ng karanyaan ay ibinibigay ng Diyos kapag ikaw ay nagsikap. Pero binibigay sa iyo ng Diyos yan, pribileyo po yan, pero hindi mo pwedeng dalhin yan sa kalangitan. Kaya nga sinasabi po natin, hindi porke mayaman ka, ay mayaman ka pa rin sa kalangitan. Hindi po ganun yun. Sinitong mayaman na to, nagpakasasa, nagdaramit ng napakagarang damit, at sabi doon, kumakain ng pagkain, masasarap. Lahat daw ng pagkain, lagi siya may pagkain sa bahay. Hindi siya naubusan ng pagkain. Pero nung siya'y namatay, daig niya pa yung pulubi. At yung pulubi naman na namatay, naman nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoon at may ugnayan, kinilala si Jesus. Siya'y namatay na pulubi, pero pagdating sa kalangitan, itinuring siyang mayaman. Mga kapatid, marami po sa Biblia
kung inyo pong aalamin ang turo ng Panginoon, ay makikita nyo po, basahin nyo po yung lalaking mayaman, ang binatang mayaman. Doon nyo po makikita kung paano tinuruan ng Panginoon yung mayaman. Paano siya, sabi niya, hinahangad niya kasi na buhay na walang hanggan. Paano niya raw makamit, sabi ng mayaman. Panginoon, paano ko ba makakamit yung buhay na walang hanggan? So, alam mo ba yung utos? Sabi ng Panginoon, ibigin mo yung mga magulang, ganyan-ganyan, ng 10 utos. Opo, sabi niya, simula sa pagkabata, ginagawa ko na po yan. At hindi naman po siya kinontra ng Panginoon. Alam ng Panginoon na ginagawa niya. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, meron ka pang kulang. At doon nakilala yung binata na pala isang lalaking napakayaman. At doon sinabi ng Panginoon na, humayo ka, ipagbili mo yung kayamanan at ipamahagi mo sa mga duka. Nalungkot na po siya. Bakit? Doon na nga po nabuo yung salitang ang posible sa tao ay posible sa Diyos. Mahirap pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom at mahirap daw ang isang mayamang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Pero mas madali pa raw na pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo. Sabi ng mga alagad, kung gano'n, sino ang maliligtas? Sabi ng mga alagad. Sabi ni Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ibig sabihin, wala pong imposible sa Diyos. Kayo pong mga mayayaman, kapag kayo po ay nagpasakop sa Panginoon, ang inyong kayamanan ay inyo pong ipinamahagi sa mga dukha. Hindi po kayo nawalan. Hindi po kayo naghirap. Bagkus po, kayo po ay nagpakayaman sapagkat kikilalanin ng Panginoon na yung ginawa mo para sa alang-alang sa mabuting balita, alang-alang sa ating Panginoon. Ipinamahagi mo sa mga dukha, ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. Yun lamang po mga kapatid, dapat niyo pong makita na ang mga taong may takot sa Diyos at kumikilala sa Panginoon, sa huling araw po, sa kanyang kamatayan, siya po ay ililigtas ng Panginoon. Dadalin kung saan po ay mararanasan niya yung karanyaan na galing sa ating Panginoon. Hindi po material po yan. Yan po ay spiritual. At yung mayaman na nagpakasasa at walang inintindi kundi magpakasarap, eto nga po nagdurusa. Kaya nga ang babala niya po, napansin niyo po, naawa siya mga kapatid. Meron din po ako mga kapatid. Utusan niyo po si Lazaro na babalaan sila para po hindi sila humantong sa ganitong pagdurusa. Pero ang sabi ni Abraham, paniwalaan nila ang kautusan ni Moises, kautusan ni Moises. Kahit namang isang patay ay muling mabuhay at pumunta sa kanila at magpatotoo, hindi rin nila paniniwalaan. Ang mahalaga, paniwalaan sino man ang salita ng Diyos na ito na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Pagpalain po kayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sabi mo, hindi kami makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan, Panginoon. Sapot kapuputan namin ang isa at iibigin ang ikalawa. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang tunay na kayamanan namin. Kayo po ang reward namin, Panginoon. Nasa inyo ang lahat ng bagay. Salamat po at pinapaunawa niyo ito sa amin na ang kayamanan dito sa lupa ay lumilipas, nananakaw, nasusunog, nawawala. Pero ang kayamanang si Kristo, kayamanang makilala si Kristo, mabuhay sa pananampalataya, mabuhay ng may takot sa iyo, mabuhay ng tumatalima sa iyong mga salita, Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Ito po yung kayamanan namin. Salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po na pagpalain mo yung mga kapatid ko na nakikinig, mga taong nagbibigay pansin, bagamat hindi po namin sila kakilala, kung sila po yung makakapanood ng mga video ito, Panginoon, sila po ipuin mo upang makakilala sa iyo. At tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.